The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. When a large crowd gathered with people from one town after another, journeying to Jesus, he spoke in parable. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some seed fell on the path and was trampled, and the birds of the sky ate it up. Some seed fell on rocky ground, and when it grew, it withered for lack of moisture. Some seed fell among thorns, and the thorns grew with it and choke it. And some seed fell on good soil, and when it grew, it produced fruit 100-fold. After saying this, he called out, "Whoever has ears to hear ought to hear." Then his disciples asked him what the meaning of this parable might be. He answered, "Knowledge of the mysteries of the kingdom of God has been granted to you, but to the rest they are made known through parables, so that they may look but not see, and hear but not understand." This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those on the path are the ones who have heard, but the devil comes and takes away the word from their hearts, that they may not believe and be saved. Those on rocky ground are the ones who, when they hear, receive the word with joy, but they have no root. They believe only for a little time and falls away in time of temptation. As for the seed that fell among thorns, they are the ones who have heard, but as they go along, they are choked by the anxieties and riches and pleasures of life and fail to produce mature fruit. But as for the seed that fell on rich soil, they are the ones who, when they have heard the word, embrace it with generous and good heart and bear fruit through perseverance. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Parang tayo yung simula ng Ebanghelyo. A large number of people gathered from everywhere. Ano po? Isa sa sinabi ni Padre Pio, "Let us be saints together so that as we gather here on earth, we will also gather together in heaven." Let us be saints so that as we gather here on earth, we will gather again in heaven. Mahirap namang nagsisiksikan tayo dito, pero hindi tayo magkikita sa langit. Di po ba, ano? Dapat magkita-kita tayo sa langit. Hindi naman agad-agad. Pwede namang mauna kayo. Di po ba? Di ba? Mahirap namang, para pagbigyan kayo, una na kayo, ha? We gather, not for the sake of gathering, but knowing that when we gather together in the name of the Lord, hopefully we will gather again in the same name in heaven, where there is no more sickness, no more hunger, no more tears, no more tiredness, no more problem.
we will gather again. Mahalagang meron tayong inaasam-asam. Hindi lang yung tayo nagsisiksikan dito, ano po? At yung iba sa atin, umiinit ang ulo. Pagdating ko, may galit doon sa parking area. Ay talagang ganon, hindi po ba? Ano? Mahirap yung sa kapirasong sabi nga, inconvenience, we lost our perspective while we are coming together. As many times I have said this, when your neck is not broken, your house is not burning, and you are not dying, you are complaining not of problems, but inconvenience. Let us not allow the inconvenience prevent us from coming together for the right reason. Mga minamahal na mga kapatid, anong sinasabi sa unang pagbasa? As you obey the commandment, never stain it. Huwag mong lalagyan ng dungis ang kautusan ng Diyos upang ikaw ay hindi mapahamak at hindi maligaw. Anong meron sa Ebanghelyo? Ay, kabisado na natin yan. Memoryado na natin yan tungkol sa talinhaga ng paghahasik ng biyaya ng Diyos. Alam na natin yan na ang buto ay nagsisimbolo tungkol sa salita ng Diyos. Alam na natin yan na ang 4 na uri ng lupa ay ang 4 na uri ng kalooban. 4 na uri ng kalooban. Pero maganda pong pagtunan ng pansin ito. Napaulit-ulit ko rin pong sinasabi, hindi yung ano ang iyong tinatanggap, hindi yung kung ano ang iyong natanggap ang mahalaga, kundi ano ang ginagawa mo o ginawa mo sa iyong natanggap. It is not what you have, but what you do with what you have. It is not about being sick, but your attitude when you are sick. It is not about being wealthy and strong, but what you do with your wealth and being strong. Hindi yun. Hindi yung ako'y nakaupo, sila'y nakatayo, o sila'y nakatayo, ako'y nakaupo. Does matter? No. It is what is in your heart that is being examined by God. Alam natin yan. Mga minamahal na mga kapatid, nakikipagsiksikan tayo dahil gusto nating matanggap ang biyaya, pero sana mga minamahal na mga kapatid, meron kayong ipagsisiksikan maliban sa inyong sarili. Ang alin ang inyong mga mahal sa buhay? Bit-bit ninyo ang inyong mga panalangin, sana bit-bit ninyo ang panalangin para sa ibang taong minamahal ninyo. Hindi lang ako lang. Hindi yun. Ano po? Marahil tayo po'y tinatawag sa piging ng Diyos sa pamagitan ni Padre Pio, hindi para sa ating sarili lamang, kundi sa mga taong mahal natin sa buhay. Sana meron tayong ibang pinagsisiksikan, di po ba? No? Sana. Mga minamahal na mga kapatid, ang kalooban, kung hindi maganda, kahit gaano kaganda ang biyayang pinagkakaloob, walang mangyayari. At pagkamisan kahit magandang kalooban, kung hindi naman marunong tanggapin o hindi alam kung anong gagawin sa natatanggap na biyaya, hindi rin bumubunga ng maayos. Or hindi din, sabi nga, umuunlad ng buhay. Sa ibang ebanghelyo, ang alin? Ang magandang lupa ay hindi lamang nagbubunga ng 100-fold. Pagka minsan 60 lang, minsan 30 lang. Kasalanan ba yun ng seed? Hindi. Kasalanan yun ng kalooban. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, hingin natin sa Diyos na sana po sa araw na ito,
Hindi lang ang panalangin ko ang matugunan ng Diyos, kundi ang mga panalangin ng mga taong malapit sa akin sa buhay. Sana, sino yung inyong nakakaligtaan? Sino yung napapabayaan natin? Mga minamahal na mga kapatid, kahit matagal nang pumanaw ang aking tatay, na kung saan ang aming nanay ay hindi pa rin kayang tanggapin. Pag iyan ay hinahanap ang tatay namin, dinadala namin sa sementeryo para makita yung puntod. Sabi, ay, patay na pala. Matagal na. Matagal na. Pero ang aking pangarap, ang aking inaasam-asam, ay ang muling pagkabuhay, na hindi lang ako ang muling mabubuhay, kundi makikita ko muli ang mga taong mahal ko sa buhay. Ang hangad at panalangin ni Padre Pio ng Petrocina ay magkita-kita muli ang mga taong nagmamahal sa isa't isa. Nakikiraan lang tayo. Mahirap doon sa ibang lugar tayo magkita. Di po ba? Sabi nga nung isang teacher, doon sa kanyang estudyante na nagbabasa ng Biblia, sabi, ano yung binabasa mo? Biblia po. Ano naman yung binabasa mo sa Biblia? Ay, dito po kasi, nakita ko po dito, nilunok po ng balyena, si Jonah. Sabi ng teacher, ay, hindi totoo yan. Hindi naman kasya sa bunganga ng balyena ang tao. Sabi, ay, sinabi po ng Biblia Ay, hindi totoo yan. Huwag kang maliwala dyan. Sabi, sige po. Pero pag nakarating po ako sa langit, itatanong ko po sa kanya kung talagang totoo yung kwento na siya'y nilunok ng balyena. Sabi ng teacher, ay paano kung wala siya sa langit? Ay di kayo po ang magtanong. Di ba? Hindi magkikita kayo doon. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, hari nawa. Sabi nga doon sa Ebanghelyo, that we may persevere. Sa konting pagsubok, okay lang. Huwag mong iinit ang iyong ulo. Sa konting hirap, okay lang. Konting tiis lang. At sana sa lahat ng mga bagay na ito, mayroong malaking pagmamahal. Paulit-ulit ko yung sinasabi, naway mayroong malaking pagmamahal. Sapagkat pwede ka magtiis ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magtiis. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong magbigay. Pwede kang magsakripisyo ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magsakripisyo. Maraming magandang bagay na walang pagmamahal. Pero kung ikaw ay magmamahal, you must be willing and are able to persevere. Kaya nga, madalas ko rin sinasabi, ang iyong mga pagtitiis ay pagpapakita ng lalim ng iyong pagmamahal. Lalim ng iyong pagmamahal. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi naman perpekto ang buhay. Kasi hindi naman nangako ang Diyos na tayo ay maging perpekto. Hindi rin tungkol sa haba ng buhay. Kasi ang Diyos, 33 years lang. Hindi po ba? Kaya kung kayo ay more than 33 years, mas mahaba ang buhay nyo kaysa sa Diyos. Hindi po ba? Halata naman sa mga mukha ninyo. More than 33 years ago. Ano po? Ibig sabihin, pag tayo ay nakatanda sa mundong ito, higit tayo pinagpala ng mahabang buhay. Meron tayong higit
na dahilan para magpasalamat. As I always say again, let gratitude rule your life in spite of, because the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. My dear friends, my brothers and sisters, it has been my prayer as I drive coming here that all of you will receive according to the goodness of God, the blessing that He is in store for you. Hindi yung ganda ng iyong kalooban, kundi ayon sa ganda ng kalooban ng Diyos, matanggap mo nawa ang biyayang iyong inaasam-asam. Nasa loob ka man ng simbahan, nandun ka man sa labas, naway matanggap ninyo ang inyong inaasam-asam. Matanggap ninyo ang inyong hinihingi. Naway matanggap ninyo ang inyong mga pinagdadasal. At hari nawa, kung ipinagsisiksikan ninyo, hindi lamang ang inyong mga sarili, matanggap nawa ng taong ipinagsisiksikan ninyo ang kanila mga panalangin. Amen. There will be veneration of the relic, kindly orderly form 2 lines in the center aisle, and meron daw picture. Ay, talagang Pilipino. Picture. Tatayo ako dyan, kukunan ng picture ganon. Pwede din ba doon sa tabi? Tsaka dalawang. Dalawang. Para din, dyan lang kayo. Meron din daw sa itaas kukuha. Believe that what you ask, you will receive. Nagsisiksikan tayo dito, hari nawa, magsiksikan tayo sa langit. Ano pa? Una-una lang yan. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Nawa sa kapistahan ni Padre Pio na Petrocina, idulog nila tayo sa Diyos, niya tayo sa Diyos, at hingi sa Diyos ang pagpapala na ang bawat isa ay ingatan, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung anuman ang inyong mga karamdaman, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, hilumin kayo, lunasan kayo, pagkaluban kayo ng kagalingan. Naway patuloy kayong gabayan sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang iyong mga pamilya saan man naroroon ay pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kung ano man ang inyong mga panalangin, naway may pagkaloob sa inyo ng Diyos ang kahilingan ng inyong mga puso. Kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana ng inyong mga buhay, may pagkaloob nawa ito sa inyo ng Diyos. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, ang ating patron, Santa Maria Goretti, gayon din ang kapistahan ni Padre Pio ng Petrocina. Kayo ang inyong mga pamilya ay Kanyang pagpalain sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin ang Diyos. Alleluia, Alleluia. Thanks be to God. Alleluia.